Magandang hapon sa lahat. Ako pala si Binibining Queen Jane J. Gumela. At sa hapong ito ay itatanghal ko ang kwentong pinamagatang Ang Bugtong ng Manok at Agila ni Alvin Biapan na nanalo ng unang gantimpala sa taong 2014. Isang araw, may isang lalaking nagngangalang Mangkarding na binaril niya ang isang higanteng manok. Ush! Inaakala niyang ito'y isang higanteng manok, ngunit ito pala ay isang agila. Kaya kinain niya ito. Ang sarap pala nito. Malaman ng manok na ito. Pero sa hindi niya inaasahan, ito pala ang magdadala sa kanya ng isang malaking kalbaryo at problema sa buhay niya. Kinabukasan, pinatawag siya sa presinto at tinanong ng head. Mangkarding! Ano tong ginawa mo? Bakit mo kinain ang manok na ito, ang agila na ito? Hindi alam ni Mangkarding na ang kanyang binaril pala ay si Banaag. Si Banaag ay ang inalagaan ng mga taga-Eagle Conservation Center na inalagaan nila ng pamilyang Imperial. Dumating si Ginang Imperial. Hello, Mangkarding. Ano bang ginagawa mo? Bakit ganito ang iyong ginagawa sa agila? Bakit mo kinain? Di ba alam mo na hindi naman yan pwede? Hindi po yun, agila. Ito po ay manok kasi alam ko na lasang manok po talaga yun. Mangkarding, sabihin mo na ang totoo. Alam mo naman na manok na agila talaga yon, hindi yun manok. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. At sa pagdating ng pamilya talaga ni Ginang Imperial, mas lalong dumami ang tao sa presinto at nagkakagulo na sila dahil nga sa problemang iyon. Sinabi ng asawa ni Mangkarding na Lasang manok naman po yun. Hindi po talaga yun, agila. pero sa hindi inaasahan, mayroon talagang nangyari sa loob ng presinto. Sinabi ng pamilya ni Mangkarding dahil nakarinig sila ng mga chismosa. Sinabi na, baka hindi talaga yun manok. Baka hindi talaga yun manok. Nag-aasang manok lamang ito. Baka ito ay isang aswang na kinain ni Mangkarding at ano lang kaya mangyari sa kanya. At yun narinig ng kanyang pamilya. Sinabi ng kanyang asawa na, Hindi po talaga namin iyon na tikman. Iyan po talaga ay hindi talaga lasang manok kasi hindi namin iyon natikman. kaya ang ginawa ng kepe ay sinabihan si Mangkarding ng, Mangkarding, alam mo naman na hindi talaga iyon manok. Alam mo ba ang RA 9147 na kung sino ang lumabag sa batas ay makukulong ng 6 hanggang 12 taon ang parusa. Naguguluhan si Mangkarding na tila ba nagtatanong sa kanyang sarili kung bakit nga ba iyon na ang kanyang hinatnan sa kanyang buhay. Sinabi niya at mas lalo pang napadali ang kaso at sinabihan siya na, manatili ka sa presinto at huwag kang lumabas dahil bukas ay malalaman natin kung iyon ba ay totoong agila o manok ang kinain mo. Bukasan, habang siya ay nasa presinto, na tila ba parang wala na siyang pag-asa at wala na siyang kakampi. At dumating si Lucky. Ha? Bakit wala kang damit? Hindi na nga yan si Mangkarding. Anong nangyari sa kanya? At yun, bigla niyang napansin na ang kanyang sarili ay tinubuan ng pakpak at tila nga ba wala na siyang ginagawa. At lumipad siya sa mga isang lugar at umabot siya sa isang lugar na maraming mga tao na nag-aalaga ng mga hayop. At yun nga ay mayroon siyang nakilala na isang matandang Dalmatian na siyang nagturo sa kanya kung paano nga ba magkaroon ng sariling damit. At sinabihan siya na,
Kung gusto mong magkaroon ng silang damit, magpahuli ka sa mga tao. Pero nagtaka siya at naguluhan. Sinabi niya na, hindi ako pwedeng magpahuli sa mga tao kasi natapos na ako at naguguluhan na talaga ako sa mga nangyayari. Ayaw ko lang maranasan ulit ang mga kahirapan na naranasan ko. Kaya, napagtanto niya na magpahuli na lang sa tao. At doon, dinala siya sa animal pound at doon niya muling naranasan ang muling pag-alaga sa kanyang pagbihis at pag-alalay sa isang tao. Ngunit nagtaka ang veterinaryo dahil mayroong isang tao sa animal pound na nagtao. Sinabi ng veterinaryo, bakit may tao dito sa animal pound? Di ba ito ay para lang sa mga pusa at aso? Ngunit si Mang Carding ay tila nga ba naging tao na at muling nabuhay at muling nagkaroon ng pag-asa. Dumating si Mrs. Miranda na siyang nagbigay at tumulong sa kanya upang siya ay magkaroon ng panibagong buhay at binigyan siya ng 5 sisiw na siyang magsisilbing bagong pag-asa niya at upang siya ay hindi umasa pa sa ibang tao. Yun lamang po at maraming salamat.